nakaraan nga, di rin ako nakatulog gawa ng, yun, nagawa ako ng report doon sa bank account na pinagsendan. Tapos, paggawa ko ng report, at naggastos pa ako ng printer. Grabe. Para, syempre hassle, sobrang layo ng paprintan dito, balik-balik ako magpaprint ng mga kailangan. Sabihin bro, na-print mo na yung mga, kumbaga yung mga conversation? Na-print ko na bro, tapos yung mga evidence na gagamitin since ni-require ako ng officer na nakausap natin. Salamat rin kay Sir Olives. Sir Olives, shout out Sir Olives. Nakikipagtulungan sa atin, nasa cybercrime din siya. Bro, tapos yung katrabaho niya doon, salamat po. Tapos, ayun nga, sabi sa akin ni Sir Officer, yung magiging process daw nito, hindi basta-basta, kaya kailangan daw namin maging patient. At yung yung pupuntahan namin, malayo pa dito, 100 miles away. Para, yun, sa ma-process yung affidavit, tapos... Grabe. Ibig sabihin bro, talagang makakabala ka talaga. Yun nga bro. Gastos pa. Yun nga. Tapos, ang pa dito, sariling savings ko rin ang ginagastusan ko, yung mga sahod ko kay Kalinga Prab. Yun pa rin ang ginagamit ko para mahanap itong scammer na ito. Kahit sabihin natin, gumastos ako ng more than 20K, more than dun sa na-scam na yun, gagawin ko bro para mahanap at magpaturuan ng leksyon. Kasi kung di rin pati bro kung hindi rin masampulan, parang baka ulitin pa sa iba. Tapos isa pa bro, di natin alam. Malay mo, hindi lang pala pangalan ko ang ginagamit. Hindi lang pala picture ko ang ginagamit. Baka gumagamit rin ng yan baka para makapanood. Baka pinagaya din bro. Yun nga eh. Pero bro, kumusta ang di ba, upon investigating mo nung mga nangyari, kumusta bro, kasi nag-live ako kanina, so, yung pina-follow up din nila yung pinagkatiwalaan mo daw, so, ibig sabihin, hindi siya involved dito. Hindi siya involved. Pinagkatiwalaan ko. Yung pinagkatiwalaan ko na isa sa kasama natin, pinanaberan mo. I mean, hindi ako nagkatiwala pala sa kanya. Yung sponsor ang pumili sa kanya dahil minsan na rin daw na nakapag-transact sila with this man. Tapos, yun, wala siyang dito, involved, hindi siya dito involved gawa ng, ang ginawa naman niya, wala yung yung details, hindi ko rin naibigay sa kanya gawa ng nasa ospital pa ako noon. Unresponsive ako. When you say details, ano yung details na hindi mo naibigay sa kanya? Hindi ko nabigay sa kanya yung details na may money bouquet, may mga gantong pipick upin. Ang nakausap niya doon is yung coordinator na nasa Pinas na maari kaibigan ng sponsors. Okay. Yan. Sa coordinator siya ng event na gagawin dapat for Dara. Yes. Yun yung nakausap din ng kasama natin. Pero yun, hindi yun nasa loob ng Kalingap. Hindi yun... Yung coordinator na yun, wala sa Kalingap. Wala, hindi. Okay. Sa tulong rin nila Sir Oliver at ng team niya sa cybercrime. Ayun, marami kaming pinaprocess. Bukas babalik na naman ulit ako sa kanila. Mamaya babalik rin ako sa kanila. Tapos yan, extra effort din. Sobrang nakakapagod nga ngayon at syempre pagkagising ko, gayak agad ako dahil nun, pag live ko baga kagabi, ang laki ng eyebag ko. Ngayon, nakabawi-bawi. Tulog ka na kanina. Alas 9, nagising ako, tapos alis na kagad ako. Pagkaligo, punta agad ako sa cybercrime, sa police station. Tapos, pagkapunta ko doon, asikaso na ngayon, nagdaan ako sa bilihan, sa department store, nagbili akong printer para ma-process ko na lahat. Gusto pa yan, bro. Tapos, ngayon, na-print na natin yung mga kailangan i-print. Tapos, bukas balik ulit tayo doon. Sabi nga ni Sir na nag-aasikaso sa akin sa cybercrime. Meron daw kami pupuntahan. Ako pa daw ang mag-provide nun sa sasakyan. Meron naman tayong sasakyan, okay lang. Tapos, yun. Ako pa rin ang magas nun para mahanap lang itong scammer na ito. Pero, hindi natin ito hayaan na matapos lang sa ganito na papabayaan. Hindi. Kasi, may bukod dito kasi sa
scammer na ito, bukod para kay Dara ang ginagawa natin. Para din sa akin kasi ginamit yung pangalan ko. Tapos bro, nung ano pa, yung mga sponsor ni Dara, para sa kanila din yan. Para sa kanila rin. Para yung perang pinaghirapan baga nila, bro. Oo, kasi nagtrabaho sila. Okay, Basta itutuloy ko ang ginagawa ko until mahanap natin yung salary dito. Simulan natin dito. Kasi ang gustong sabihin ng mga viewers, malaki ang pagkakamali at dapat pagbayarin yung supplier. Doon bro, kung iisipin mo kasi syempre makaka-relate dito yung mga nagnegosyo, business owner. Malaking pagkalugi kung sila ang magbabayad nun. At kawawa sila, small business owner sila bro. Kaya yan iniisip ko kasi nasa negosyo rin ako eh. Kaya ang ginagawa ko bro, ako yung nagsusumikap na mahanap yung scammer. Yung may nabasa akong nag-comment kung kailan daw malalaman, kailan ko daw ilalabas yung mga screenshot. Hindi po muna ako maglalabas ng mga ganon kasi maaaring magamit yun laban sa akin. Kaya yun, sa akin ko muna yun. Tapos sa date naman kung kailan, gray area pa rin po yun. Kaya I'll keep you updated naman po pag halimbawang pwede kong ilabas yung mga information na meron ako. Pero mas maganda yan bro. Yung sa paglalabas ng mga information, hingi ka ng advice sa cybercrime. Kasi di ba sasamahan ka rin naman nila para guided din tayo. Tapos, siguro may tutulong ko bro, hingi din ako ng idea dun sa fiancé ko kasi din siya abogado siya. So, hingi tayo ng idea kung paano yung... Salamat bro. Paano yung ma-advise baga bro, para mahingi tayo ng consultation kay fiancé. Para matulungan ka bro. Kasi hindi tayo ngayon papayag na bro. Yung ganto papabayaan natin. Kasi sabi nga ni naghingi rin ako ng advice kay Papa Jams. Bro, naka-experience ka na ba ng ganto? Bro, kaso ang nangyayari pag ganyan mga pangyayari, scamming na yan. Minsan napapabayaan namin kasi hindi naman namin matitrace. Sige ba? So, ayun po mga Kalingap, medyo pinutol na po namin yung ibang conversation namin ni bro, ni Kalingap D kasi medyo confidential na po. At abangan nyo na lang po mga Kalingap yung magiging update. Basta ngayon po, maliwanag na ayun po tutuloy po ni Kalingap D kung ano man itong pagbibigay ng parusa o itong dapat na mangyari. Kasi hindi lamang po si Kalingap D yung naargabyado ng tao nung itong scammer na ito, kundi po pati na rin si Dara na supposedly dapat siya makatanggap ng pera galing sa mga sponsors. At pati na rin yung mga sponsors, syempre kasi tulad ng sinabi ng Kalingap D kanina, pinaghirapan po ng mga sponsors yung pera, hindi po basta-basta. At dapat naibigay sa tamang tao. Kaya siguro bro, abangan lang nila bro yung mga susunod na mangyayari. Bro. Kasi confidential po yung ibang mga information. At ayun lang po, sa mga gusto pong tumulong, kung may mga gusto pong tumulong mga Kalingap, na kung may alam po kayo, kung may nalaman po kayo, open naman po, siguro po PM na lang po muna kasi sa comment section madaling bago-bago ng pangalan eh. Pwede kang gumawa ng channel. Pwede kang gumawa ng another account para mag-comment. Tapos ibahin mo na yung kwento. Bro. Kaya huwag din magtiwala sa mga comment section. Kasi madali lang pong gumawa ng channel, YouTube channel na magko-comment para ma-divert yung kwento. So, mas maganda kung talagang may tutulong kayo, meron kayong nalalaman, i-PM nyo na kami. PM nyo si D, PM nyo ako. Pero siguraduhin yun, tunay na account namin Kasi baka ma-message yung fake account. Fake account. Fake. Di ba may check yun sa'yo bro? Bro. May verification. Yung sa details yun. Kaya nga ang gagawin ko ngayon, ang natutunan ko dito, wala na akong transaction na gagawin sa personal account ko, kundi doon na lang sa page ko, yung may check. So, ayun po mga Kalingap at maraming po salamat. Sana po ay nalinawan na po tayo sa pangyayari. Bro, sana maging okay na to. Tsaka, ingat ka rin bro sa mga lakad mo bro. Kasi syempre, mabiyahe ka kasama yung mga taga-cybercrime. Sa halip nga nagpapahinga bro kasi galing baga dito sa ospital pa. Ito pa, sobrang laking abala. Hindi ka pa makatulog dito sa mga pangyayaring ito. Tapos, sinisira pa pangalan mo. Diba? Grabe. Kaya... Sinamantala bro yung pagkakataon na... Kasi 18 nagbalik akong ospital para tanggalin yung nasa nose pack ko. 19, naandito lang ako sa bahay.
nagpapahinga at syempre kakatanggal ng nose pack ko, puro sugat pa yung loob ng ilong ko. 19, that time, yun yung oras na sumalisi. Salisi, tama. Sumalisi siya. Sinalisian niya yung pambihira na yun. So, pero bro, ito, last na tanong ko na lang bro. Sumagi din sa isip mo bro na parang wag na lang ituloy. Oh bro, iniisip ko yung abala na ikoko sa akin Bukod sa nagpapagaling ako, di nga ako nagpaparalabas muna at bawal pa ako makipag-socialize dahil delikado pa yung ilong ko. Dahil, yun nga, bagong opera. Tapos, bukod doon, lalabas pa ako, balik-balik pa ako kung saan-saan. Tapos, stressful pa itong mga pangyayaring ito. Tapos, kanina, nagbuhat pa ako ng printer na kabigat-bigat. Bawal ka pati magbuhat? Bawal pa ako magbuhat. Third floor pa itong unit namin. Kaya, yun. Sobrang malaking abala ito.